Magandang araw sa inyo mga ka-diary. Ngayon, ang dami kong gagawin ngayong araw na to, pero pipilitin ko na matapos ko ngayong araw na to yung mga errands na gagawin ko. Magpapamedical ako. Tapos iintayin ko na lang yung tawag sa akin ng pinasukan kong trabaho mga ka-diary para maibigay ko yung mga requirements ko sa trabaho ko na yun mga ka-diary. Sana nga matanggap ako. Kung hindi naman, by next week mag-a-apply uli ako ng panibago mga ka-diary. At least kumpleto na ako sa mga requirements mga ka-diary. So, mamaya pipilitin ko na makatapos ako ng mga requirements ko na maaga. Tapos para makapag-upload na rin ako ng mga video. Tapos ngayon mga ka-diary kasi maliligo lang ako, tapos iatid ko yung kasi may nauna na akong laundry dun mga ka-diary. So ang gagawin ko na lang is papahabol ko na lang yung natitirang 2 kilos sa laundry ko mga ka-diary. So hanggang dito na muna mga ka-diary. Maliligo lang muna ako mga ka-diary. A few moments later. So ayun nga mga ka-diary, kakatapos ko lang maligo mga ka-diary. Kahanda lang ako para umalis na puntang medical. Doon kasi papamedical siya yung Myra mga ka-diary na doon sa sa medical, mas mura kasi doon medical center na yung mga ka-diary. So kaya ako to inaano sa inyo kung itatopic pagka uwi ko mamaya galing medical, hindi ko alam kung ilang oras ako dun. Pero pag uwi ko mamaya mga ka-diary, ikukwento ko sa inyo kung bakit ako kumukuha ng mga medical, kung ano yung bakit ko isa sa mga nagawa ko is pagpapamedical mga ka-diary. At doon ko rin i-open sa inyo yung nangyari dun sa Alphamart freezer girl na nag-viral mga ka-diary. So tapusin ko lang to, ihatid ko lang yung laundry ko, then magpapabook na ako ng moto app papunta doon. Kasi pag naghabal ako dito mga ka-diary, sobrang mahal, 100. Tapos 100 pupunta, hindi kakayanin ng budget ko. Kaya ang gagawin ko, mag-aano na lang ako, aangkas para mas mura, mas tipid. Pero sabi nga ni Myra, magpahatid daw ako kay Tatang, pero hindi ko sigurado kung kaya ko magpahatid kasi nga yun nga, medyo mahal, 200 balikan. Tinignan ko sa moto app, 72 lang balikan, di 144 lang yung sumatotalin nun. Sayang din naman yung ibang ko, di ba? So ayun na mga ka-diary, paalis na rin ako. Kita na lang tayo mamaya doon sa Mayon Diagnostic sa Timog ata yun, hindi ko rin alam 1 hour later. So dumating na nga ako sa Mayon Diagnostic Center. Yan yung pinaka loob ng Mayon Diagnostic Center. Mamaya mga ka-diary, itutur ko kayo sa labas naman ng Mayon Diagnostic Center mga ka-diary. So ayun, kakarating ko lang, iniintay ko na yung turn ko dyan para ma-check up na ako, ma-full diagnostic exam na rin ako mga ka-diary. Then after that, kakain na rin ako siguro mga ka-diary, at tatanungin ko rin kung ano yung plano ni Myra mga ka-diary sa sa medical ko mga ka-diary. Meanwhile. So ayun nga mga ka-diary, hindi ko na raw yung result, sabi ni Myra, sa drug overall check up ko para sa trabaho ko mga ka-diary. Nandito ako ngayon sa labas ng M-Place. Ipapakita ko sa inyo mamaya yung diagnostic center. Pero nakakuha naman ako ng mga ka-diary, ng video doon kahit konti. Umuulan na nga Dito lang daw ako hanggang alas 4, sabi ni Myra, para
tipid rin sa pamasahe mga ka-diary. So, maghihintay na talaga ako dito kasi lamigin nga ako mga ka-diary. So, hindi ako po pwede masyadong dun sa loob kasi sobrang lamig. Hindi ako sanay sa aircon. Yun yung totoo. Babalitaan ko na lang din kayo mga ka-diary kung ano yung ganap ko dito. Sana umabot yung battery na cellphone ko kasi nga 77% na lang ito mga ka-diary. Sana umabot to hanggang hapon ng alas 4 mga ka-diary. So, puputulin ko muna to. Hintay ko na yung result. Papakita ko sa inyo yung kabuuan ng M-Place. So, ayan nga yung Mayon Diagnostic Center, yung mga ka-diary. So, makikita mo dyan, puros mga kainan dyan. Parang mini mall, mga ka-diary na kung saan marami rin mga taong kumakain, may mga bilihan ng mga milk tea, coffee. Hindi ko na nga lang napakita sa inyo o na-feature dito yung labas, pero yun yung makikita mo dito sa kabuuan mga ka-diary. Dalawa kasi yung diagnostic center mga ka-diary nila, hindi ko rin alam kung ano yan eh. Pero kung nakapunta na kayo dyan mga ka-diary, comment down below kung ano yan, kasi hindi ako aware bakit may extension silang ganyan doon sa M-Place na tinatawag mga ka-diary. So sa kabuuan mga ka-diary ng lugar, sobrang ganda, sobrang lawak, meron din mga Korean mart, tapos na pwede ka magluto dyan, meron din sila mga yogurt, mga kung ano-ano mga pagkain dyan mga ka-diary. At saka yung last sa pinakadulo niya, meron din Save More, meron din 7-Eleven. Hindi ko na-featurean yung Save More mga ka-diary, pero nandiyan yan mga ka-diary, kompleto dyan sila, may mga video din sila mga ka-diary. So ayun na yung kabuuan ito ng lugar na ito mga ka-diary. Napagpasya na ni Ate Myra na pauwiin ako kasi tumawag na ako sa kanya na kung saan hindi na aabot yung yung battery ng cellphone ko, kung baka pwede niya ako ipasundo kay Tatang para ng alas 4 para diretso uwi na ako. Sabi niya sa akin, maghanap na raw ako ng paraan para makauwi kasi para daw akong tanga, naghihintay naman ako na hanggang 4 na oras ako maghihintay doon sa M-Place. Ganun kasi yung ugali ni Ate Myra mga ka-diary. Minsan humuo siya, minsan pabago-bago yung isip. Kaya that time nagpabook na ako ng moto app mga ka-diary at naabutan niya kami sa daan mga ka-diary. Mabuti na lang yung motor app na nasakyan ko may kapote siya mga ka-diary, kasi kapag ka nagpapabook ako ng mga motor app mga ka-diary, yung iba mga ganyang app wala silang kapote mga ka-diary, which is basa nang pagka sumasakay ako dun, lagi ako nababasa mga ka-diary. So ang binook ko is papunta sa center mga ka-diary para menos din yung pamasahe, kasi mas mahal pagka nagpahatid pa ako sa mismong barangay mga ka-diary. 90 pesos yung fare mga ka-diary. So kaya naisipan ko sa na lang ako magpa-drop off sa Cubao Health Center mga ka-diary. So hanggang dito na lang muna mga ka-diary, babalatyakan ko na lang kayo pag nakauwi na ako sa bahay ko mga ka-diary. So kakauwi ko nga lang mga ka-diary galing medical. Pinauwi na ako ni Ate Myra kasi alam niyo naman yung mga ka-diary, pagka nagbago yung isip, papauwiin niya na ako. Kasi mga ka-diary, dapat hindi pa ako uwi. Sabi ko sa kanya kasi pagdating ng 4, papasundo ako dun sa hinahabal niya dito sa may malapit sa barangay namin. Kasi hindi na rin kakayanin ng cellphone ko mag-antay doon kasi 38% na lang kanina mga ka-diary. So nagpasya na lang siya, napauwiin na lang ako. Bukas ko na lang daw kunin yung result ng medical ko. So andito na ako ngayon sa bahay. Nag-moto app na lang ako, motorcycle app na lang ako para makauwi ako dito, at naabutan niya ako ng ulan mga ka-diary.
So, bakit nga ba ako nandun? Kasi kailangan yun sa trabaho ko. In case na mapatawag ako sa trabaho ko, may mapapakita na ako ng mga drug test, NBI, kasi yung ibang mga requirements ko na ipasa na doon. So, ang kulang na lang is medical at saka yung NBI. Natapos ko na rin mga ka-diary yung NBI ko. May schedule na ako doon. Sabi naman din kasi ng NBI, mga ka-diary na yun na lang ang ipapakita ko pagka nagpa-medical ako pagka nagpasa ako ng mga requirements, yun na lang ipapakita ko mga ka-diary. Yung Xerox nila na katibayan na may schedule nga ako ng July 10 sa kanila. So, bago ko tapusin ang video na to, ibabahagi ko lang sa inyo yung mga nagastos ko sa kabuuan ng paglalakad ng requirements sa pag-a-apply ng trabaho mga ka-diary. So, ito na, hawak ko na yung medical ko. Bale, ito yung ito yung pinaka-claim stub nila mga ka-diary sa para makuha mo yung medical mo. Ang pinagawa ko kasi, itong medical na to ito siya mga ka-diary. Ayan. Mayon Medical Clinic Laboratory and Medical Services. Nakalocate siya mga ka-diary sa 857 Lot 3 Mayon Street, Barangay Amoranto, Quezon City. So, ito yung ilalagay ko na lang. Kung gusto nyo magpa-lab, doon na lang kayo para mas mura mga ka-diary. Ilalagay ko yung link nila kung saan nyo sila matatagpuan, kasi may Facebook sila mga ka-diary. Ilalagay ko na lang sa baba. So, may mga package kasi sila doon mga ka-diary. At saka, nabura ko yung package A, package B nila. Pero, pagka kukuha ka ng hindi ko lang kasi na-picturean kanina yung package nila pagka pre-employment kasi mga ka-diary. May mga package din sila para makamura kayo. Ang kung may kasamang ECG, 600 mga ka-diary. Pero yung sa akin kasi hindi naman ako nagpakuha ng ECG. Ang kinuha lang sa akin is yung pinakamurang package nila sa pre-employment mga ka-diary, yung CBC, routine urinalysis, routine stool, drugs test, physical examination, and chest x-ray. So, nagkakalaga ito ng 500. Ilalagay ko na lang yung resibo na to dyan sa gilid ko. 500. Tapos, ang sumunod naman is ito, yung NBI ko nagkakalaga ng 160. Tapos, mayroon pa akong resume. Kung wala kayo resume, magkano yung magpapagawa? Nasa 80 to, pagpalagay na natin sa 90 pesos yung resume, nasa 90 pesos. Tapos sumunod naman is yung barangay residency for local employment. Kasi dito sa iba-iba kasi yan kung magkano yan mga ka-diary. Iba-ibang presyo yan. Pero dito sa barangay namin is nagkakalaga ng 100 pesos ata. Pagpalagay na natin 100 pesos, ang total na ginastos ko ay nasa 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140. Basta ilalagay ko na lang dito yung liquidation mga ka-diary, kung magkano lahat-lahat ng kabuuan mga ka-diary, kasi mahina nga ako sa math. So, bago ko to tapusin yung channel, yung video na to na sa medical, sa overall na pagkukuha ng
ng requirement, sobrang hirap. Sobrang hirap ng pagkuha ng requirement, sobrang hirap din maghanap ng trabaho sa panahon ngayon. Kung kulang ka sa requirements, hindi ka kaagad mabilis matatanggap. Kung kumpleto ka sa requirements, may medical ka, may ano ka, may NBI ka, yun yung natutunan ko mga kadayari. Kapag ka kumpleto yung requirements mo like NBI, police clearance, yung police clearance mga kadayari, hindi ko pa sinama sa liquidation yan dahil hindi naman ako iniingan. Tapos yung barangay, residency for local employment, tumiingi din yan sila. Tapos, yung medical, sobrang daming kinukuha mga kadayari. Bago kailangan makumpleto mo yun para ipapasa mo na lang sa ina-applyan mong trabaho. Kasi pagka kumpleto ka sa requirements, madali ka makahanap ng trabaho. Yun na yung tip ko. Yun lang yun na figure out ko kasi mahirap kasi pagka tupalo ganyan tupalo na lang ma'am na hindi ka handa sa apply mong trabaho, parang hindi ka mabilis matanggap. Yun yung disadvantage at saka advantage sa yung advantage naman sa kompleto yung requirements, mabilis ka matatanggap sa any trabaho mo. Pero pagka to follow na lang yung mga requirements, mas mahirap ka matanggap. Yun yung disadvantage at saka advantage sa complete requirements mga kadayari. So, ayun lang. Salamat sa pagsama ninyo sa pagpapamedical ko for my work mga kadayari. So, kung nagustuhan nyo ang video na to, please don't forget to like, share, and subscribe mga kadayari. Salamat.